Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Pinoy Channel, Jepoy Borel, John Ray Oico, at Danilo Bieber. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2921. Kalmadong tiningnan ni Harvey York ang kanyang mga nakatagong baraha. Mukhang ayaw na niyang magdagdag ng isa pang card. Bumilis ang tibok ng puso ni Jason Leo matapos makita ang tanawing iyon. Pinitik niya ang kanyang mga daliri sa susunod na sandali. Snap! Medyo naging matamlay ang mga talukap ng mata ni Harvey. Bumalik sa normal ang ekspresyon niya pagkatapos. Tumawa si Jason matapos makita ang nangyari. Harvey, kung gusto mo ng pagkakataong manalo mas mabuting magdagdag ka pa ng card. Kung hindi, siguradong matatalo kita dito. Maliwanag, talagang naniniwala si Jason na ang kanyang light hypnosis ay muling magpapabangkarote kay Harvey. Isang bakas ng pagpupumiglas ang bumalatay sa mukha ni Harvey bago siya mahinahong bumulalas. Isa pa. Ngumiti ang dealer bago maingat na ibinigay kay Harvey ang isa pang card. Number 2. Natigilan si Jason matapos makita ang card. Hindi niya akalain na ganoon kababa ang bilang ni Harvey. Matapos huminga ng malalim ay nakabawi si Jason. 3 puntos ka lang ngayon, Harvey. Kahit na 10 pa ang makuha mo, 13 puntos lang ang makukuha mo. Talagang kailangan mo ng isa pang card ngayon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Harvey. Isa pa, ibinigay ng dealer ang isa pang card, 10 iyon. Isang alas, isang dos, at isang 10. Si Harvey ay may kabuuang 13 puntos. Sa madaling salita, malamang na masira siya. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jason. Hindi masama, binata. 13 puntos ka na lang sa ngayon. Mayroon kang magandang kinabukasan. Pero mas mababa pa rin ang numero mo kaysa sa akin. Kung tutuusin, mayroon na akong 20 points ngayon. Tinalo pa kita dito. Paano kung kumuha ka ng isa pang card? Maliwanag, si Harvey ay may malaking pagkakataon na masira. Ngunit kasabay nito, maliit din ang tsansa niyang manalo. Ayaw ni Jason na makita ni Harvey ang kanyang pagkakataon, at ayaw niya ng isa pang draw. Gusto niyang matalo si Harvey noon at doon. Kalmadong sinulyapan ni Harvey si Jason at malamig na napabulalas. Matatalo ka kung babaliktarin ko ang card na ito. Natigilan si Jason matapos makita ang kalmadong nagmumula sa kay Harvey. Maaaring nakakuha na ng 21 puntos si Harvey. He coldly chuckled bago pamitik ulit ng daliri. Hindi ako naniniwala sa iyo. Magdagdag ng isa pa kung ganoon ka kumpiyansa. Natigilan si Harvey sa narinig. Mababakas kung minsan sa mukha niya ang sakit, na para bang pinipigilan niya ang isang bagay. Bahagyang pumikit ang mga mata ni Jason matapos makita ang ekspresyon ng mukha ni Harvey. Magdagdag ka pa ng isa. Nasaan ang lahat ng lakas ng loob mo? Bulalas niya. Naunawaan niya na napakahirap para kay Harvey na magdagdag ng isa pang card sa pamamagitan ng light hypnosis. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay walang maraming puntos noon. Baka gusto niya ng mas maraming card. Pero baka manalo si Harvey. Sa puntong ito, magiging mas mahirap para sa kanya na magdagdag ng isa pang card. Nang hindi nag-iisip, pumitik si Jason ng 3 beses ng sunod-sunod. Pinataas niya ang kanyang light hypnosis, ngunit naramdaman niya ang paglabas ng dugo sa kanyang lalamunan bago niya ito pilit na nilunok pabalik. Ang light hypnosis na tulad nito ay may mga limitasyon. Kahit na si Jason ang Diyos ng digmaan, naabot na niya ang kanyang limitasyon pagkatapos gumamit ng trick ng 3 beses na sunod-sunod. Medyo malakas ang epekto pagkatapos ng 3 pagpitik niya. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Harvey York habang mukhang nag-aalala talaga siya. Matapos makita ang nangyari, alam ni Jason Leo na ang light hypnosis ay hindi na gumagana ng maayos kay Harvey. Kailangan niyang i-overwhelm si Harvey sa ibang bagay. Wala siyang choice kundi ang magpahangin ng apoy. Bakit hindi natin itaas ang mga pusta kahit na mas mataas? Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jason. Kung magdadagdag ka ng isa pang card at manalo ka pa rin laban sa akin, kakanselahin ko ang pakikipag-ugnayan ko kay Queenie York.
Paano ang tunog na iyon? Galit na tumayo si Queenie. Huwag mong gawin ito, Harvey. Sigaw ni Queenie. Kahit sino ay maaaring magsabi kay Harvey na mayroon ng napakaraming card. Kung manalo tayo sa round na ito, mananalo tayo sa lahat. Ang kasal ay walang halaga kumpara dito. Sigaw ni Leslie Clark. Huwag kang gumawa ng anumang bagay na walang ingat, Sir York. Sigaw ni Yona Mendoza. At saka, kaya ko pang maging hamak na lingkod mo. Kakagatin ko kung sino man ang tanungin mo. Mahinahong sabi ni Jason matapos marinig ang lahat ng galit na sigaw. Na, maglalaro ba tayo o hindi? Mabuti, tatanggapin ko ang deal mo. Naghihintay si Harvey ng tamang salita. Ngumiti siya sa dealer at tumawag, isa pa. Nagulat ang buong karamihan. Napabuntong hininga ang lahat. Siguradong may death wish si Harvey. Ang ilan ay kusang ipinikit ang kanilang mga mata. Hindi nila kayang makitang malugi si Harvey. Ngumiti ang dealer bago iniabot kay Harvey ang isa pang card. 7, isang alas, isang dos, isang 7, at isang 10. 20 puntos ang kabuuan. Naningkit ang mga mata ng lahat sa gulat. Nagulat sila sa katapangan ni Harvey at lubos na nabigla sa kanyang swerte. Nagdagdag si Harvey ng 3 baraha, ngunit mayroon lamang siyang 20 puntos sa kabuuan. Hindi siya nasira, maging ang ekspresyon ni Jason ay bahagyang nagbago. Nagsisimula siyang magtaka kung talagang mapalad si Harvey na hindi nasira matapos makuha ang lahat ng mga card na iyon. Snap, 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 snap. Pinitik ni Jason ang kanyang mga daliri ng 5 beses. Tumutulo ang dugo sa kanyang bibig at ilong, ngunit wala siyang maramdaman. Isa pa, kumuha ng isa pa, bulong niya sa sarili. Patawad, hindi ko na kailangan ng isa pang card ngayon. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Harvey nang tuluyang naglaho ang walang pagod na ekspresyon sa kanyang mukha, na parabang ang light hypnosis ni Jason ay hindi naging epektibo sa simula pa lang. Sinamaan ng tingin ni Jason si Harvey na hindi makapaniwala. Gusto niyang tumayo, ngunit wala siyang lakas para gawin iyon. Tapos na ang laro, pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Mula ngayon, akin na ang buhay mo. Once and for all ang engagement mo kay Queenie. Ikaw ay magiging aking hamak na lingkod mula ngayon. At kakagatin mo ang sinumang hihilingin ko. How dare you? Tumayo si Vince mula sa unahang upuan. Sino sa tingin mo siyang Master Leo? How dare you insult him like that kapag hindi pa tapos ang laban? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang status niya kumpara sa iyo? Wala kang karapatan na insultuhan ang isang tulad niya na isang Diyos ng digmaan. Humingi ng tawad kay Young Master Leo ngayon din. Walang kwenta ang round na ito kung aayaw ka. Nang biglang nagdulot ng gulo si Vince York, binaril siya ni Harvey York ng malamig na tingin. Si Vince, na gustong ipagpatuloy ang pag-provoke kay Harvey, ay hindi maiwasang magkaroon ng takot sa kanyang puso. Siya ay likas na tumingin kay Jason Leo bago ang isang hindi kapani-paniwalang pag-iisip ay sumagi sa kanya. Nawala ng kulay ang mukha ni Jason. Inilahad niya ang kanyang kamay habang walang emosyong nakatingin sa mga mata ni Harvey, pagkatapos ay pinitik muli ang kanyang mga daliri. Ang kanyang magaan na hypnosis, na nagtrabaho sa nakaraan, ay walang epekto. Walang nangyari pero may lumabas pang dugo sa bibig ni Jason. Kalmadong ngumiti si Harvey. Hindi na kailangang mag-snap ng anumang mga daliri. Hindi ito gumagana. Ang iyong light hypnosis ay walang epekto sa akin. Ang ekspresyon ni Jason ay naging galit na parang napagtanto niya na nakita na ni Harvey ang kanyang panlilinlang. Huminga siya ng malalim at pinilit na pakalmihin ang sarili. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Harvey. Kung paratangan mo akong nanlaloko, mas mabuting magpakita ka sa akin ng matibay na ebidensya. Kung hindi, kakasuhan kita ng paninirang puri. At kung hindi ka magdagdag ng higit pang mga card, pagkatapos ay ipakita sa akin ang iyong kamay. Halos oras na para tipunin ko lahat ng resources mo. Mula ngayon, makakabuo na ako ng sarili kong pamilya. Nagulat si Jason sa sinabi ni Harvey, ngunit matapos makita ang kasalukuyang kamay ni Harvey na may kabuuang 20 puntos, hindi niya maiwasang mapangiti.
Paano kung nagising siya sa isang napakahalagang sandali? Yung 20 puntos na niya sa mga kamay niya. Di siya mananalo. Walang paraan na ang tanging nakatagong card niya ay isang alas. Ang ganda ng kamay mo, Harvey. Pareho din tayo ng puntos sa oras na ito. Pero maliban na lang kung may alas ka, wala kang tsansa na manalo laban sa akin. Ang iyong pagkakataong makakuha ng alas sa puntong ito ay hindi kahit 5%. Naaninag sa atmosphere ang aura ni Jason bilang upperclassman. Hindi ikaw ang Diyos ng pagsusugal. Walang paraan na mayroon kang isa pang alas. Akala ko panalo ka na kanina. Tinakot mo lang ako dahil sinubukan mong mabuhay ng kaunti pa. Bang! Ibinagsak ni Jason ang kanyang mga kamay sa mesa na may malamig na ekspresyon. Baligtarin muna ang damn card na iyan. Tingnan ko. Gusto kong makita kung paano ka mamamatay pagkatapos nito. May mapaglarong ekspresyon si Harvey habang nakatitig kay Jason. Ano, gusto mong ipadala ko ang sarili mo? Malamig na tawa ni Jason. Nadaig ng kanyang pinsala at pagkabalisa ang kanyang kalmadong ugali nang binaligtad niya si Harvey. Gusto kong makita kung kailan ka nabigo. Ikaw, Ace of Spades. Natigilan si Jason nang ilahad niya ang huling card. 21 points. 21 points ang bastard na ito. Mayroon siyang 5 baraha. Kahit na si Jason ay may parehong bilang ng mga puntos, si Harvey pa rin ang mananalo sa laban. Paano ito posible? Hindi makapaniwalang nakatingin si Jason sa mesa. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan na siyang natulala. Paano? Inabot ni Harvey ang kanyang huling card at dahan-dahang idiniin ito sa noo ni Jason sabay tawa. Ito ay isang maliit na tanda ng paggalang. Akin na ang buhay mo, young Master Leo. Laking gulat ng buong karamihan. Ang mga Templar na dinala ni Jason Leo ay pawang naninigas habang nakakaramdam ng sobrang pagkatamlay. Sinampal pa ng isa sa kanila ang kanyang mukha ng ilang beses upang matiyak na hindi siya nananaginip. Nanatili si Queenie York at ang iba pa para mabawasan ang epekto ng nangyari. Diyos ng mga sugarol. Ito ang tunay na Diyos ng pagsusugal. Inihanda na ni Harvey York ang lahat mula sa simula. Si Jason, who has been talking big the whole time, is just a clown at this point. Kahit na patuloy niyang gipitin si Harvey. Kahit na patuloy niyang pilitin si Harvey na magdagdag ng higit pang mga card upang madama siyang walang kapangyarihan. Nagtagumpay pa rin si Harvey na manalo sa kabila ng lahat ng ito. Ito ay katawa-tawa. Ito ay isang tunay na shock. Agad na naisip ni Jason na si Harvey ay maaaring hindi naapektuhan ng magaan na hypnosis sa simula pa lamang at siya ay kumikilos lamang sa buong panahon. Kaya kinailangan ni Jason na magbayad ng mabigat na halaga. Isang Ace of Spades. Nananaginip ba ako? Nanalo tayo. Nanalo tayo. Natauhan si Leslie Clark bago siya napasigaw ng malakas. Hindi nagtagal ay nakadama ng kagaanan ang mga mayayamang babae. Nakahinga ng maluwag si Queenie. Ayon sa taya, dahil nanalo si Harvey sa laban, automatic na makancel ang engagement nila ni Jason. Hinaway ni Harvey ang kanyang kamay kay Queenie at sa iba pa bago ibinaling ang tingin kay Jason, na may suot na nakakatakot na ekspresyon noon. Hindi napigilan ni Vince York na humakbang pasulong habang galit na nakatingin kay Harvey. Magandang trick, Harvey. Malamig na bulalas ni Vince. Nanalo ako ng fair and square. Walang kasamang trick. Kalmadong tumingin si Harvey kay Vince. Kung sa tingin mo ay may mali sa akin o ako ay nanlaloko, maaari mong suriin ang footage ng surveillance mismo. Maaari mo ring tanungin ang not airy judge kung gusto mo. O sinusubukan mo bang tanungin ako kung bakit hindi gumagana sa akin ang light hypnosis? Mahinahong tumawa si Harvey. Ilang araw ang nakalipas, nagdala si Mateo Leo ng ilang tao dito para hamanin ang palasyo ng kasino. Patuloy silang nanalo laban sa mga tao rito, halos sa puntong nasa kanila na ang lisensya ng kasino. Sa mga tagalabas, ang mga kasanayan ni Mateo sa pagsusugal ay napakahusay. Kahit na ang 8 great gamblers ay walang kapantay para sa kanya. Pero sa paningin ko, puro tricks lang ang ginagawa niya. Kinokontrol lang ni Mateo ang kanyang kalaban sa light hypnosis.
At ginagamit niya ang snap ng kanyang daliri bilang trick. Pumunta ka dito ngayon na ginagawa ang eksaktong parehong bagay. Siguro nakita na ng lahat dito ngayon. Ilang snaps ang kinuha mo nang gusto mong magdagdag pa ako ng card sa kamay ko sa ganoong critical na sandali. Ito ay matibay na ebidensya. Malamig na inilantad ni Harvey si Jason sa nakapipinsalang ebidensya. Hindi lang niya gustong manalo, ngunit gusto rin niyang masira ang reputasyon ni Jason minsan at para sa lahat. Ano? Nagkagulo ang mga tao matapos marinig ang sinabi ni Harvey bago sila tumingin kay Jason at sa kanyang mga kasama. Nanalo lang siya dahil sa light hypnosis. Ang ekspresyon ni Jason ay naging galit na galit sa puntong ito. Tama na itong paninirang puri, Harvey. Wala kang patunay na nanalo kami dahil sa light hypnosis. Nanalo ka nga ngayon, pero hindi ibig sabihin na pinapayagan kang maglabas ng kalokohan. Wawasakin ko ang buong lugar dito. Ano, sore loser ka na ba ngayon? Kilalang kilala ko kayong lahat, kaya nga dinalhan kita ng regalo. Sana magustuhan mo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2925. Kasabay ng mga salita ni Harvey York, dahan daw ang bumaba ang dalawang LCD TV. Ang laban ni Mateo Leo ay nilalaro sa TV. Sa tuwing pumitak ang kanyang mga daliri, ang mga mata ng kalaban ay nalilito bago humingi ng isa pang card. Lahat ay makikita sa tape. Ito ang pinakadakilang patunay kailanman. Walang makakapansin ng kakaiba kung isa lang itong recording. Ngunit dahil maraming iba't ibang mga pag-record, kahit isang tulala ay malalaman pagkatapos makita si Mateo na ginawa ang parehong bagay ng paulit-ulit. Ang laban ni Jason ay na-play sa TV pagkatapos. Sa bawat pagtitik niya ng daliri, hihingi ng isa pang card si Harvey. Ang lahat ay malinaw na ipinapakita sa mga tao. Hingal na hingal ang karamihan. Tuluyan na silang natigilan bago pinakitaan ng mapanuksong tingin si Jason. Agad na nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon si Jason. Naiintindihan niya kung bakit siya natalo noong araw na iyon. Nakita na ni Harvey ang trick niya at naplano na ito ng maaga. Malamig niyang tinitigan si Mateo. Kung hindi dahil sa walang kwentang tanga na iyon na naglalaro ng ligtas, walang paraan na matatalo siya. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa mga ganitong bagay, Harvey. Sa teknolohiya ngayon, maaari mong i-edit ang anumang recording na gusto mo. Huminga ng malalim si Jason bago tumawa ng malamig. Kung marunong talaga akong gumawa ng ganyan, paano ako matatalo in the first place? Sa tingin mo lahat ng tao dito ay hindi nag-iisip o ano? Walang paraan na maniniwala sila sa ganoong bagay. Siyempre, gumamit ka ng light hypnosis laban sa akin, mahinahong sagot ni Harvey. Halimbawa, mananalo ako sa unang round. Pero, humingi ako ng isa pang card at nasira dahil sa iyo. Kasalanan ko ta. Masyado akong pabaya. Noong second round, alam kong kailangan kong manatiling alerto. Ngunit noong round 2, alam kong magagamit ko ang iyong light hypnosis laban sa iyo nang makita kong may alas ako. Kumilos ka na. Sa tuwing magdadagdag ako ng isa pang card, ibabalik mo ako sa normal, para maramdaman ng iba na maayos ang takbo ng laro. Kaya sa tuwing kinukumpirma ko kung aling card ang mayroon ako, nagpapasya akong huwag labanan ang iyong hypnosis. In reality, ang swerte ko talaga. Nagpasya akong labanan ang iyong hypnosis ng buong lakas bago ko ihayag ang nasa aking kamay. At that time, meron na akong 21 points. Ngunit pagkatapos magbayad ng ganoong kabigat na presyo, sinubukan mong pilitin akong i-hypnotize mo sa pagkalugi, tama ba? Kumaway muli si Harvey bago ipinakita ang isa pang recording. Ilang beses pinitik ni Jason ang kanyang mga daliri ngunit sa tuwing gagawin niya ay magsisimula siyang magdugo mula sa kanyang bibig at ilong. Ang sabi, halos hindi na niya nagawang ituloy ang paglalaro sa hindi matiis na sakit. Nagulat ang karamihan. Sa sandaling iyon, kahit ang isang hangal ay maaaring malaman kung ano ang nangyayari. Kung hindi dahil sa light hypnosis technique na binanggit ni Harvey, bakit dinugo pa si Jason? Kasabay ng kakaibang sitwasyon noon,
parang ito lang ang paliwanag na may katuturan. Paninirang puri. Lahat ng ito ay paninirang puri. Huwag mong isipin na masisira mo ang reputasyon ko dahil lang sa nanalo ka ng ilang card game. Hinding-hindi mo makukumbansi ang karamihan sa mga katangahang paliwanag. Huminga ng malalim si Harvey. Kailan ko sinabing sinubukan kong kumbansihin sila? Bumili lang ako ng oras. Clap, clap, clap. Di nagtagal, pinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay, inilantad ang hindi mabilang na mga baril sa buong silid. Halika, kunin si Young Master Leo. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Jason nang makita niyang nakatutok sa kanya ang lahat ng baril. Pinikit niya ang kanyang mga mata, tapos malamig siyang tumawa. Paano kung manalo ka sa akin, Harvey? Gusto mo ang buhay ko? May karapatan ka bang gawin iyon? Bilang Baron ng Empire, Deputy Commander ng Knights Templar, at God of War, wala kang karapatang kitilin ang buhay ko. Galit na tumayo si Mateo, na nakasukbit sa bewang ang kamay niya sa baril. Protektahan si Young Master Leo. Humigit kumulang 20 inapo ng Knights Templar ang tumayo sa isang iglap sa kanyang utos, ang kanilang mga mata ay nanlilisik. Sila ay lubos na may kakayahan, at bawat isa sa kanila ay may lakas upang labanan ang 10 tao ng mag-isa. Kahit na mas maraming lalaki si Harvey kaysa sa kanila, wala pa rin silang takot. Nagbago din ang ekspresyon ni Vince. Iniinsulto mo si Young Master Leo sa mesa kanina, Harvey. Walang kwenta ang round na ito. Kung magdudulot ka pa rin ng kaguluhan dito, laban ka sa akin at sa mga York ng Hong Kong. Galit na dagdag niya. Kasabay ng pagwagayway ng kanilang mga kamay, lumitaw ang mga gwardya ng pamilya nang wala sa oras at maingat na tumayo sa harap ni Vince at ng iba pa. Bagamat kayang tiisin ni Vince si Harvey na putulin ang kamay ni Jason, hinding-hindi siya papayag na kunin ni Harvey ang buhay ni Jason. Kung doon namatay si Jason, siguradong lalabanan ng Empire si Harvey. Ganun pa man, mahihirapan si Vince. Kahit anong sitwasyon, hindi niya hahayaang mamatay si Jason. Nagkibit-balikat lang si Harvey bago tahimik na sumulyap sa Not Airy Judge. Hinakalikot ang mga card sa kanyang kamay habang ginagawa niya iyon. Naniniwala ako na ang inyong tseke para sa bilyon-bilyong dolyar ay nasa inyong mga kamay na ngayon. Bilang awtoridad dito, hindi ba dapat niyong panatilihin ang integridad ng laban na ito? Agad na nagdilim ang mukha ng mga judges mula sa Amerika at the Empire. Natahimik sila, hindi nagsasalita. Ang hukom mula sa Hong Kong ay walang iba kundi si Morgan Johnson, ang pinuno ng mga sangay ng Hong Kong at Las Vegas longmen. Malamig na tawa ni Morgan. Young Master York, wala kang karapatang sumali sa laban. Ito ang Las Vegas. Hindi ikaw ang batas dito. Tungkol kay Jason. May kasabihan dito sa Las Vegas. Tumaya ka, magbabayad ka. Dahil natalo ka, dapat mong aminin ang iyong pagkatalo. Kung hindi, bilang hukom dito, pareho kaming mapababa ni Roger Judy. Malamig na tinitigan ni Vince si Morgan. Talaga bang laban ka sa akin para sa isang tagalabas, Morgan? Ungol niya. Sumunod naman si Jason at tumawa. Pangkaraniwang kasabihan lang yan dito. Ngunit sa aking diksyonaryo, walang pagkatalo. Naniniwala lang ako sa mga kamao ko. Nakokontrol ko ang aking kapalaran. Kung gusto mo ang buhay ko, halika at kunin mo. Nagpalitan ng tingin sina Morgan at Fabian. Kahit na pagkatapos na inutusan ni Harvey ang kanyang mga kampan na pabagsakin si Jason, kumaway pa rin sina Morgan at Fabian para sa karagdagang backup. Ibaba mo siya. Parehong kakampi ni Harvey sina Morgan at Fabian. Higit pa rito, ang mga taya ay nakasulat sa black and white kaya wala silang pagpipilian kundi ang kumilos. Kumunot ang noo ng mga judges mula sa Amerika at Empire, ngunit tumahimik pa rin sila at walang ginawa. Pinikit naman ng judge mula sa Country H ang kanyang mga mata nang lumitaw ang malalim na ekspresyon sa kanyang mukha. Kumilos ang 18 disipulong longmen pagkatapos ng utos ni Morgan. Ang ilan sa kanila ay may hawak na mga espada, habang ang iba ay may hawak na mga tanikala. Nais nilang unahin si Jason bago ang anumang bagay. Si Harvey ang may huling sasabihin kung mabuhay o mamatay si Jason.
Agad namang nagbago ang ekspresyon ng mga galing sa mayayamang pamilya sa naturang tanawin. Alam na alam nila na malapit nang sumiklab ang isang malaking away. Humanda ka. Humakbang si Mateo at inilabas ang baril bago itinutok ang gatilyo sa mga paparating na estudyante. Bang, bang, bang. Ang mga bala na lumilipad kung saan-saan. Ang mga disipulo ay walang oras upang mag-react at lahat ay binaril sa isang iglap. Bang, bang, bang. Nang matapos ang pagpapaputok ni Mateo ng mga bala, sumugod siya at pinalipad ang mga disipulo gamit ang kanyang mga kamao. Sa isang saglit lang, ang mga disipulo ng longmen na kumilos ay binugbog lahat. Ang natitirang mga alagad ay nagpakita ng ganap na kasuklam-suklam na mga ekspresyon. Hindi nila inaasahan na ang Knights Templar ay hindi makatwiran. Natalo ang mga Templar, ngunit tumanggi pa rin silang aminin ang pagkatalo. Nakakagulat din ang lakas ni Mateo. Si Mateo ay isang weapon king lamang, ngunit siya ay napakalakas na. Sa puntong ito, mahirap para sa sinuman na isipin kung gaano kalakas si Jason. Biglang lumingon si Morgan kay Harvey. Alam niyang walang silbi ang kanyang pagpapatupad. Ngumiti si Harvey bago tahimik na pumalakpak ng mga kamay. Habang ginawa niya iyon, humigit kumulang 100 elite mula sa Dragon Palace ang mabilis na tumalon pababa mula sa ikalawang palapag. Nakatanggal na ang kanilang safety lock ng baril. Ang mga dulo ng baril ay nakatutok sa Yorks ng Hong Kong at Knights Templar. Ang magkabilang panig ay handang kumilos anumang oras. Ang mga Templar at ang mga bodyguard ng York ay may napakalaking katayuan at napakalupit. Mukhang isusuko nila ang kanilang buhay para lang protektahan ang kanilang amo. Hindi maintindihan ng lahat kung gaano talaga sila katakot. Sa kabilang banda, ang mga elite ng Dragon Palace ay mga mamamayan pa rin mula sa Hong Kong at Las Vegas. Medyo takot sila kina Vince at Jason, na may kakaibang pagkakakilanlan. Habang nakatanggal na ang safety lock ng kanilang mga baril, walang nang ahas na hilahin ang gatilyo. Parehong The Empire at Yorks of Hong Kong ay may medyo malakas na background sa parehong Hong Kong at Las Vegas. I have to admit, nakaka-disappoint ka, Jason. Kalmadong lumakad si Harvey, naka-cross arms. Ikaw ang Baron ng Imperyo, representante na commander ng Knights Templar, at Diyos ng digmaan. Gayunpaman, hindi mo matupad ang iyong pangako. Ang daming nakatingin sa'yo. Pumirma ka pa nga ng kontrata, pero hindi ka pa rin umaamin ng pagkatalo. Sa tingin mo makakaligtas ka pa ba dito sa hinaharap? Hindi ka ba natatakot na mapahiya ang Empire? Wala kang karapatang magdesisyon kung paano ako mabubuhay. Wala kang karapatang sabihin na pinahiya ko rin ang Empire. Nagsindi ng tabako si Jason, na may masamang tingin sa kanyang mukha. Bukod sa, bilang isang Diyos ng digmaan, anong hinaharap ko kung ako ay papatayin dito? Isa lang ang masasabi ko sa iyo. Wala kang karapatang patayin ako dahil sa aking pagkakakilanlan, katayuan, at kapangyarihan. Sa tingin mo kaya mong patayin ang God of War gamit ang isang hangal na kontrata? Nagbibiro ka ba? Kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, pupunta ka hanggat maaari mula rito. Ang tinatawag na kontrata ay hindi binibilang. Bitawan mo ako, at baka pag-isipan kung ipagpaliban ang engagement namin ni Queenie. Makukuha mo ang nangungunang 4 na pamilya ng Hong Kong na ipadala ang kalahati ng kanilang mga ari-arian ng diretsyo sa aking pintuan, pagkatapos ay ilagay ang Mordo Casino Palace sa ilalim ng aking pangalan. Isa sa alang-alang kong iwan ang kanilang mga kampan pagkatapos nito. Napaka-generous ko ngayon. Malamig ang ekspresyon ni Jason habang nagbabanta kay Harvey. Dahil nanalo ka, bibigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyari kung hindi mo gagawin ang sinabi ko. Pinaningkitan ni Harvey si Jason. Wala akong pakialam kung ipagpaliban mo ang pakikipag-ugnayan o kung ililibing mo ang mga nakaraan. Lahat ay nakasulat sa black and white dito. Mayroon din kaming video footage. Dahil natalo ka, dapat mong aminin at sumunod sa kontrata. Ngunit ngayon, hindi mo lang itinatanggi ito. Ngunit sinusubukan mo ring makipagtawaran sa akin. Nasisiraan ka na ba ng bait, Jason?
O tumigil ka na ba sa pagmamalasakit sa sarili mong integridad? Nakalimutan ko. Isa kang taksil sa sarili mong bayan. Pagkatapos ng lahat, wala kang integridad sa simula. Ang mga taong tulad mo ay nagmamalasakit lamang sa iyong sariling mga benepisyo. Ang pagbabalik sa iyong mga salita ay dapat na napakadali para sa iyo, di ba? Kung ibang tao iyon, maaari kang makatakas sa pagtanggi sa kontrata. Pero habang nandito ako, wala kang choice kundi sumunod. Hindi lang ikaw. Kahit ang Imperial Queen mismo ay hindi makapagliligtas sa iyo mula rito. Kung hindi ka sumunod, papatayin kita agad. Ngunit kung hindi mo gagawin, sisirain ko ang iyong reputasyon. Kahit na ang asong gala ay magiging mas maganda kaysa sa iyo kapag tapos na ako sa iyo. Tahimik na naglakad si Harvey. Huminto siya sa harap ng maraming tao, at pinikit ang mga mata kay Jason at sa iba pa. Harvey, titigil na si Young Master Leo sa pakikipaglaban sa Las Vegas. Kakanselahin niya ang engagement. Ibibigay niya ang lahat ng bahagi ng lisensya ng kasino. There'll be no problem, sabi ni Vince, inangat ang ulo para tingnan si Harvey. Gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan para matupad ni Young Master Leo ang lahat ng mga kondisyong ito. Bukod dito, babayaran ko ang not-airy judge ng $1.5 bilyong. Hindi lang iyon, bibigyan din kita ng isa pang $1.5 bilyon bilang kabayaran para sa mga pagkalugi sa pag-iisip. Isa lang ang hiling ko, hayaan mo na si Young Master Leo. Kamusta ang tunog na iyon? At saka, magkakautang kami ng pamilya ko sa iyo kung papayag ka. Iyan ay mabuti para sa iyo, tama ba? Hanggat hindi namamatay si Jason, makakamit ni Vince ang kanyang layunin na pahirapan si Jason. Kahit sa kanyang pagkatao, handa siyang sumuko at humingi ng awa kay Harvey. Ano, nakikipagnegosasyon ka sa akin, Vince? Walang emosyon si Harvey. Number 1. Hindi ko kailangan ng pera mo. Number 2. Wala kang karapatang kausapin ako dito. At number 3. Hindi mo man lang kinakatawan ng mga York ng Hong Kong. Si Jason ay isang tagalabas lamang, ngunit siya ay nag-iisip tungkol sa kung paano niya kukunin ang kanyang posisyon bilang Panginoon ng mga York. Sino siya sa tingin niya? If I'm frank, I'm sure the whole family wants him dead after he said all that nonsense. Alam kong pareho ka rin ng iniisip. Tumigil ka na sa pagpapakita, Vince. Tumigil ka na sa pagsisinungaling sa sarili mo. Mas magiging masaya ka kapag nalaman mong patay na siya. Mali ba ako? Walang pag-aalinlangan si Harvey sa paglalantad kay Vince. Gusto niyang makita kung gaano katibay ang relasyon ng mga tinaguriang magkapatid na sina Vince at Jason. Gaya ng inaasahan, makikita sa mukha ni Jason ang layuning pumatay habang nakatitig kay Vince. Ginamit ni Harvey ang pagkakataon para itulak ng husto. Hiniling mo kay Jason na bumalik at ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan, para walang hadlang para sa iyo sa pagbangon mo sa kapangyarihan. Papatayin ko ang taong ito, ngunit narito ka na lumuluha ng luha ng buwaya. Ikaw na masama, nanginginig na sa galit si Vince. Hindi niya akalain na walang kahihiyang gagawin siyang scapegoat ni Harvey. Sa sitwasyong ito, walang paraan para ipaliwanag niya ang kanyang sarili. Kung iisipin, baka naging ganito si Jason dahil sa hard work ni Vince. Ang mga mata ni Jason ay kumikinang sa galit. Huwag mo na kaming guluhin, Harvey. Angal niya, hindi ako mahuhulog sa mga pakulo mo. Alam mo ba ang kahihinatnan sa akin? Hindi ka maglalakas loob na lapitan ako. Ako ang Baron ng Empire. I'll be an heir, tabut. Ako ang Deputy Commander ng Knights Templar. Malapit na akong maging commander. Kinatawan ko ang mga inapo ng bansa H sa loob ng imperyo. Nasa gilid ko ang pang-apat na prinsesa. Kaya mo bang tiisin ang mga kahihinatnan ng pagpatay sa akin? Hindi ka natatakot na habulin ng mga Templar hanggang sa dulo ng mundo, di ba? Wala silang karapatan, sabi ni Harvey, hindi nabigla sa banta ni Jason. Hindi sila katumbas ng halaga. At saka, nasa black and white ang lahat ng nakasulat. At gaya nga ng sinabi ko kanina, meron din kaming video footage. Wala akong kasalanan kung bakit kita pinatay.
Ang pinakamagagawa ng The Empire ay tawagan ako at palihim na gumawa ng mga plano na harapin ako. Wala na silang ibang magagawa maliban doon. At saka, hindi bagay sa'yo. Dapat alalahanin mo ang sarili mo. Ikaw ba ay ililibing kasama ng iba mong ninuno kapag namatay ka? Ngunit isa kang taksil sa sarili mong mga ninuno. Kung inilibing ka kasama ng iba, baka magalit ka sa kanila. Isa ka palang bituin. How dare you disrespect the deputy commander? May death wish ka ba? Si Mateo, na gustong buuin ang kanyang reputasyon at sumikat, ay hindi napigilan ang kanyang galit nang makita niyang mahinahong iniinsulto ni Harvey si Jason. Humakbang siya pasulong at inilabas ang kanyang espada, pagkatapos ay inihampas ito kay Harvey. Holy Cross Slash! Agad na ginamit ni Mateo ang hakbang sa pagpatay ng Knights Templar sa sandaling kumilos siya. Isang maliwanag na makikita lamang sa mga pelikula ang bumungad kay Harvey. Hindi nabigla si Harvey kahit na nakita niya ang isang mabangis at nakamamatay na laslas. Pagkatapos, mahinahon niyang ibinaba ang kanang kamay pasulong. Naway parusahan ka ng banal na liwanag. Galit na sigaw ni Mateo, na kasing bilis ng kidlat ang kanyang mga galaw. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang malakas na sampal ang maririnig. Walang makita si Mateo at agad na nahimite. Ang kanyang buong katawan ay pinalipad bago bumangga sa ilang Templar Knights. Tumalsik ang dugo sa kanilang mga bibig nang bumagsak sila sa lupa. Ito ay isang malungkot na tanawin. Nagpumiglas si Mateo na bumangon, ngunit bumagsak pagkatapos umubo ng isang subo ng dugo. Anong sorpresa! Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Natigilan ang lahat. Nagulat sila nang hindi nakapagsalita. Kabanata 2930. Sinaman siya ng tingin ni Jason at Vince. Si Mateo ang King of Arms. Gusto man nilang talunin si Mateo, kailangan nilang gamitin ang lahat ng kanilang lakas. Kung hindi, maaari silang mabigo. Gayunpaman, pinalipad ni Harvey si Mateo ng isang sampal lang. Kung hindi pa ito nakita ni Jason at Vince, hindi sila maniniwala. Si Vince ay naging maingat kay Harvey. Ngunit sa sandaling ito, ang kabagsikan ni Harvey ay umabot sa isang hindi pa nagagawang antas sa puso ni Vince. Ito ba ang mga Knights Templar? Medyo bumaba ang standards nyo. Naglabas ng tissue si Harvey para panasan ang kanyang mga kamay, kalmado pa rin at walang emosyon. Naging mabalisa ang ekspresyon ni Jason, at agad niyang hinawakan ang baril sa kanyang baywang. Gusto mo ba talaga akong subukan, Harvey? Angal niya. Sa lahat ng tao, dapat mong malaman na ako ang Diyos ng digmaan. Kung gusto mo talagang lumaban, malamang na marami sa iyong mga tao ang mamatay dito. Mas mabuting patawarin ang isang tao kaysa habulin ang kanilang mga pagkakamali. Harvey, don't burn bridges so fast. Malamig na babala ni Vince. At talaga, bakit hindi mo sinabi ang parehong bagay nang pumunta sa iyo si Gobernador Clark para humingi ng tulong kahapon? Binigyan ni Harvey si Vince ng masamang tingin. Ngayon na ang loika ay nasa aking panig at mayroon akong kalamangan, sinasabi mo na hindi ako dapat magsunog ng mga tulay. At saka, humingi man lang ng pahintulot sa akin kung susubukan mong hilahin kaming lahat kasama mo. Huwag kalimutan, ito ang teritoryo ng pamilyang Hamilton. Bukod sa bantay ng pamilya, mayroon pa akong mga tao mula sa sangay ng Longmen at Dragon Palace dito. At saka, wala akong pakialam na makipag-away dito. Halos 100 tao ang biglang lumitaw, lahat sila ay mga disipulo ng Longmen. Kahit na espada lang ang hawak nila, kitang-kita pa rin ang intensyon nilang pumatay. Sumama ang ekspresyon ni Jason at Vince. Pinagsisihan ni Vince ang hindi paglipat ng lahat ng mga elite mula sa Yorks ng Hong Kong sa lugar na ito. Gustuhin man niya, huli na ang lahat. Nanliit ang mga mata ni Jason bago siya sumigaw ng malakas. Patay na ba ang isip mo, para kitilin ang buhay ko, Harvey? Mabuti, ipaglaban mo ako mag-isa kung maglakas loob ka. Kung manalo ka, aaminin ko ang pagkatalo. Bakit dapat ako? Tanong ni Harvey, na kalmado. Ikaw ang Diyos ng digmaan. Siguradong napaka-impressed mo. At saka, may advantage ako ngayon.
Bakit kita ipaglalaban ng mag-isa? Hindi ako tanga. Siyempre, mabibigyan kita ng pagkakataon. Patayin ang tinatawag na kapatid mong espada. Hindi kita papatayin kung gagawin mo. Hindi lang yan, e-escort pa kita palabas ng border ng ligtas. Ngunit wala akong gaanong pasensya. Paano ito? Bibigyan kita ng 10 segundo para gawin ito. 10, 9, 8. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Vince. Hindi niya inaasahan na walang kahihiyang sisirain ni Harvey ang friendship nila ni Jason nang walang pag-aalinlangan. Bueno, kahit na walang pagkakaibigan sa simula, namumula sa galit si Jason sa mga panunuyan ni Harvey. Isa kang bituin. Ito ay pagpapahirap. Galit na sigaw niya. Ayokong mamatay, ngunit hindi ibig sabihin na natatakot ako sa kamatayan. Gusto mo patayin ko ang espada kong kapatid. Baliw ka ba? Hindi mo ba alam na sobrang close kami sa isa't isa? Gusto mo bang patayin ko siya? Di ba, mas mabuting gawin mo ang deal na mas matamis kaysa doon. Bang! Bago pa man makapag-react si Harvey ay agad na iniba ni Jason ang direksyon ng kanyang baril at hinayla ang gatilyo.